Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng palaman ukol sa mga gawan, pagpapalako at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng kuro-kuro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang ating balita si Boyet Guillermo. Andyan na pala kayo, paumanhin po sa inyo. Ano? Kayo pala nagsisigawan na sa aking pagdating. Subalit ang inyong lingkod, hindi pa ready, ano? Pero ganun pa man, maraming salamat sa mainit po ninyong pagsalubong, mga katoto, mga kabayan. Ayan. At muli po, narito na naman po ang ating pong isang edisyon na naman po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Ayan, ha? Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng programang ito. Magandang hapon po mga kababayan. Ayan, mga OFW na tinuring nating mga bagong bayani ng bayan. Mga bagong bayani, mga bayaning naghihirap, mga bayaning dumaranas. Bayani, si Bayani Agbayani. Ayan. Muli po tayo po ay magsama-sama
sa isang oras po nating programa. Pagos po tayo hanggang alas 6. Alas 6 ng gabi po tayo babalitaan at siyempre pagtalakay, paghihimay sa likod ng mga balita. Yan, siyempre ang serbisyo publiko hindi ho yan mawawala. At ang ating serbisyo publiko, ano ba yan? Isa ho sa aming serbisyo publiko ay ang paalala at pagbibigay ng gamot. Namimigay ho kami ng gamot. Hindi ho galing sa DOH. Galing ho sa DCWG. Ano ho yung gamot namin? Anong pangalan ng gamot? Gamot po na gamot ho sa nakakalimot. Yan, ano ho yan? Yan ho yung paalala. Oo, mga paalala yan ay gamot ho sa mga nakakalimot. Kaya, ngayong oras na ito, yan ang portion natin. Magbibigay tayo ng gamot. May reseta ba kayo? Bigyan nyo nga ako ng reseta para ang gamot ay matanggap po ninyo. Ganun no? May reseta pa eh. May reseta pa talaga, Yan. Araw ho tayo ng Miyerkules. Ayan. September 6, 2023. Yan, Miyerkules. Siyempre, pag Miyerkules, simbang baklaran. Kaya, yung mga kababayan natin, mga deboto, yan, nagsisimba yan tuwing Miyerkules. At dahil meron silang debosyon sa ina ng laging saklolo, kailangan na tuparin yung kanyang 9 na beses o ilang beses siyang magnonobena dahil naipangako niya yun sapagkat nakatanggap siya ng himala. Himala at biyaya. Mga pagpapala. Yung iba naman, dumadalangin pa lang. Nananalangin pa lang na siya ay tumama sa loto. Hindi ho yun. Nananalangin siya na gumaling. Ang karamdaman. Sino man sa kanilang pamilya. Yung iba naman ay iba't iba ang kahilingan. Iba't iba ang kahilingan. Kaya, yan. Di papunta ho kayo ng simbahan. Yung iba naman ho, nandyan na. Unahin ho natin yung papunta pa lang. Yung papunta pa lamang po, yan. Ang gamot po dyan na sinasabi po natin ay pag-iingat. Meron hong description po yung gamot ho natin na sinasabi nating pag-iingat. Ang description po niyan, mag-iingat sa pagsakay-sakay. Yan ang description. Mag-ingat sa pagsakay-sakay. At siyempre, kapag nakasakay na, mag-iingat pa rin. Hindi pa tayo nakakasiguro. Ligtas pa rin tayo dahil sumasabay ho dyan ang mga masasamang loob. Yung mga pickpocket, mga mandorokot, yan, mga kamag-anak ni Mando. Mandorukot. Mag-iingat ho kayo, mga as long as live yan. Na hindi mo mapapansin na siya pala mandurukot. Ibig sabihin, naka-disguise. Nagbabalat kayo. Mga nagbabalat kayo yan. Nakaporma, kumbaga, nakaporma. Naka-istituting. Ispututing, yan. Nakaporma, naka-isputiting para hindi mahalata na hindi sila layuan ng mga mabibiktima nila. Kasi pag naka-ispututing ka, di ba? O nakaporma ka ba, hindi mo paghihinalaan siya na mandurukot dahil ang ganda ng forma di ba?
Oh, so didikit ka ngayon sa kanya. Ay, yan ang gustong-gusto nila, yung na dumidikit-dikit ka sa kanila para magawa nila yung gusto nilang gawin, yung panduruko. Oh. Kaya, ingat, huwag masyadong tiwala sa katabi. Tingnan mo, kaliwat kanan, harap. Oh, tingnan mo mga mukha niya. Oh, mukha bang anghel? Mukha bang mukhang ano ba yan? Yung ganyan. Oh, hindi natin narinig Hindi natin narinig. Mukha bang ganito? Ayan. Naku. Oo. Yan, Di ba? Oh. So, yan. Mag-iingat. At yung pagsakay-sakay, yan. Baka humahabol kayo sa jeep. Huwag humahabulin. Hayaan yung huminto. At saka kayo sumakay. Kasi pag hahabol-habol ka, 'di ba? Iyan ang ugali ho natin. Ang driver naman talaga nagpapahabol din, Ayaw ihinto ng maayos, talagang nagpapahabol eh. Ikaw naman nahahabol ka dahil gusto mo makasakay, pero hindi mo iniisip na posible na ikaw ay madisgrasya. Sumablay ang iyong paa doon sa istribo, 'di ba? Pag sumablay yun, tumatakbo ang sasakyan, ay baka makaladkad. Alright. Sa loob ng simbahan, yan. Sa loob din ng simbahan, kahit ikaw ay mataimtim, nakikipag-usap sa ating Panginoon. Taimtim ang pagdarasal. Wag ka ring wag masyadong ang isip ay focus. Oo, nakikiramdam ka rin. Pakikiramdaman mo ang iyong paligid, lalong-lalo na ang iyong bag. Oo, wag mong ilalagay ang bag sa likuran ng upuan. Yan, merong yung luhuran ng luhudan. Meron dong bakante na di ba? Na sulok, doon mo ilagay. Doon mo ilagay. Ipitin mo ng iyong dalawang hita o kaya ng kamay habang nakaluhod ka. Yan mga mga diskarte. Masasabi nating mga pamamaraan para hindi tayo mabiktima. Huwag mong sabihin hindi ka mabibiktima. Huwag mong sabihin nasa loob ka ng simbahan. Ang demonyo ho. Ang mga alagad ho. Ang mga alagad ni Lucifer na nagsisimba din ho yan. Sumasabay ho yan. Nananalangin din ho yan. Nagpe-praise the Lord din ho yan. Oo. Humahalo ho sila. Yan, humahalo ho sila sa karamihan ng tao. Saan man yan, simbahan man yan, sa prayer meeting yan, o yung pagtitipon yan ng Nako, andyan yan. Kaya, huwag kasi siguro, maging alerto. Oo, maging alerto, patlakasan ang pakiramdam. Tsaka kapag meron kang meron na tinatawag nating yung bang nababasa natin yung isang tao or nararamdaman natin yung isang tao na hindi siya gagawa. Yung bang di ba? Yung gagawa siya ng masama o parang ang tawag diyan, meron kang third eye. Oo, may third eye ka, nakikita mo sa tao na yun na masamang tao siya. Meron siyang masamang gagawin at hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Yan yung tinatawag na third eye. Yan ay bigayan ng ating Panginoon. Oo, na kung saan nakakabasa ka ng pagkatao ng isang tao o ugali. Parang nababasa mo. Nalalaman mo.
Oo, nalalaman mo siya na hindi siya dapat pagkatiwalaan. Totoo 'yun. Ano? Ayan. Kaya ho, tayo mag-iingat. Yan, lagi ho nating yung wisdom na binigay sa atin ng ating Panginoon, gagamitin po natin. Gamitin po natin yan. Yan ay ibinigay sa atin para sa kaligtasan. Binigay yan sa atin ng Panginoon. Libre. Libre ho yung binibigay para tayo ay hindi mapahamak. Marami hong binibigay ang ating Panginoon. Oo, ng mga wisdom. Oo. Lamang ang tao hindi pinapansin. Hindi niya pinapansin 'yon. Kasi merong katigasan talaga ang ulo ng tao. Gusto niya sarili niya. Masusunod siya. Kaya ayun, sa bandang uli napapahamak. Napapahamak. Sinabi na nga, huwag kang dadaan dun eh. Delikado. Di ba, ang tao, nagpupumilit, bahala na. Mahilig tayo sa bahala na. Para tayong gang, miyembro ng bahala na. Magmiyembro tayo kay Lord. Huwag tayo magmiyembro kay Ayan, diyan kayo magmiyembro ho sa El Shaddai. Lagi tayong nagmiyembro sa mga tatak. Bahala na. Ano pa? Sige! Sige! Ano naman yon? Di ba? Sige-sige. Sige-sige Sputnik. Yun lagi ang ating yun ang ating mga sinasamahang grupo. Diyan tayo nag-membro. Magmembro tayo sa mga gawain ng ating Panginoon. Yan, sa El Shaddai. Yan. Ay, sa ano pa? Ano pang mga, madami tayong mga, tawag rito, religious sector. Ano pa? Kay Brother Eddie Villanueva. Kay Eli Soriano. Yan. Iisa lang ho yan. Iisa lang ho yan. Kung saan ka dadali ng ating Panginoon, parehas yan. Pare-parehas lang po yun. Ang intensyon ng ating Panginoon, kaya marami ho yung mga sektor na yan, kaya nagkalat ho sila or maraming grupo dahil sa dami rin po ng tao na naliligaw na ho ng landas. Kaya kung saan-saan niya dinadala, saan-saan niya minemiyembro. Kay El Shaddai, kay Brother Eli, Brother Eddie, kay Almeda, di ba? Jesus is Lord. Meron tayong Saksi ni Jehovah, kay Allah, meron tayong kay Baptist, sa Baptist, hindi ba? Saksi ni Jehovah. Ayan. Ang dami niyan. Kaya ho, yaan ay pinahintulutan ng Panginoon ng ano ba tawag diyan? Mabuo, sumulpot. Kalooban ho niya yun. Sa dami na kasi po ng tao na naghahanap talaga. Hinahanap nila kung saan sila talaga saan nila makikilala ang Panginoong Diyos. Yan. Kaya ganon. Kaya wag ho kayo nagtataka. Wag nyo inaalipusta yung iba't ibang grupo na yan. Iisa lang yan. Kapatid ho natin yan. Mga kapatid po natin yan. Kapatid natin sila sa pananampalataya. Sa katunayan, kapatid talaga natin sila. Sapagkat iisa lang ang ating pinagmulan.
Ha? Ha? Nagmula tayo sa paglikha ng ating Panginoon Diyos. Nilikha tayo ng Amang nasa langit. Oh. Bago inuna muna niya yung pangangailangan natin, di ba? Inuna niya. Andyan ang dagat, andyan ang lupa, ang liwanag, ang langit. Inuna muna niya yon. Sa dagat, andyan ang pagkain. Sa lupa, andyan ang pagkain. Inuna niya ang pangangailangan natin. Sino ang pinaka tumayong ama at ina natin? O hindi ba si Eva at si Adan? Di ba? Yan. Si Eva at Adan ang ating mga magulang. Kaya magkakapatid tayo. Mula sa kanila, nag-iba't ibang lahi na. Oh. Ha? Iba't ibang lahi na ang isinilang. Di ba? Oh. Kaya tayo ay tayo po yan, ano yung nasabi natin na wag ho nating aalipustahin ang mga iba't ibang sekta na nakikita po natin sa ating paligid or sa ating bayan, sa ating bansa. Yan. Okay. Pag-iingat to, yung ating pinag-uusapan, nasaan na tayo? Yung mga pauwi naman. Yan, yung mga pauwi, ganun din po. Mga pauwi, ingatan ang mga bagay-bagay na mahalaga rin sa inyong katawan. Ingatan, lalo na ang mga cellphone. Ingatan din ang inyong kaligtasan habang wag hong ang cellphone ay naka-tune in sa music at nakasalpak sa dalawang tenga mo yung headset or earphone. Isa lang ang gagamitin para yung isang pandinig ay sa paligid. Kasi pag ikaw ay naglalakad, dalawang earphone ang nakasalpak sa tenga mo, naglalakad ka sa karsada, merong nawalan ng preno na sasakyan, binubusinahan ka, sinisigawan ka ng tao, tabi, hindi mo marinig dahil nakasalpak ang dalawang earphone mo sa tenga, di, nasagasaan ka. Di ba? Ayan. Kaya, yon, wag ho tayong masyado tayong, kampante. Kampante. Hindi ho natin kayang iligtas ang natin kailangan gagamitin ho natin yung mga wisdom na binigay sa atin. Tulad nga po yung ganyan. Right? Yung mga alahas. Yeah. Mga alahas, hindi na kailangan. At ang sobrang pera, huwag kang maglalagay sa pitaka mo ng ang kapal-kapal ng tiglilibuhin. Tama na, yung sapat lang. Yung sapat lang na kasya sa pitaka, huwag mong isalpak lahat yan. Nagpupustok na. Paghugot mo sa bulsa mo niya ng pitaka mo, baka magliparan yan. Anak ko, pag dyan na yan sa parting Quiapo, nalaglag ang pera mo, ay walang magsasabi sa'yo, nahulog ang pera mo. Sisimplihan ka na ron. Tatapakan na yun. Oo. Nag-aagawan na ho yung mga vendor dyan. Yung mga nakabantay dyan, mga nakatunghay na naghihintay lang ho. Mga parang leon, mga naghihintay. Nag-aabang kung sino yung masasakmal. Yung sino masasakmal. Yan, pag-ingatan. Ang alahas, ang pitaka, pag magdadala ng maraming pera, at ang mga alahas na ginto, ilagay na lang sa bulsa kung ayaw, hindi mo maano talaga. Kung talagang gusto mo, forma ka, bahala ka, karapatan mo yan At sa'yo naman yan.
tayo lang naman dito ay nag-aano lang ho tayo, no? Nagpapaalala dahil tayo ho ay yan ho ay bahagi ng programang ito. Ito pong Balitang Pilipinas Worldwide. Alright, so dako po tayo sa ating pong talakay ho tayo sa mga nangyayari ho sa ating paligid. Na gusto kong mabigyan pansin itong nung isang araw, di ho ba? May isang pulis. Hinuli siya ng kapwa niya pulis. Dahil, batiin natin si Leroy Lim. Yan. Hi, Leroy! Kapitan! Si Leroy Lim ay tatakbong kapitan ng Barangay 94. Ano? Yan, si Leroy Lim. Takto, napakagaling na bata ito. Number 1 kagawad ho ito at talaga namang kayang-kayang gampanan ng isang pagiging kapitan eh. Bata pa at ang pag-iisip talagang kabutihan, kaunlaran. Yan ang pag-iisip nitong batang ito na bakit ko nasabing bata pa dahil mas matanda talaga ako diyan. Live from San Francisco, USA. Magandang hapon, Kuya Boyet. Nasa San Francisco siya. Nanonood siya. Nandun muna siya. Kasi baka mamaya masilip siya ng ng katunggali niya. Oo. Baka maudlot pa yung kanyang pagkapanalo. Di ba, Leroy? Oo. Baka gawan siya ng mga senaryo na siya ay maagang nangangampanya. Kasi gustong-gusto, mahal na mahal ito ng mga kabarangay niya eh. Itong si Kapitan Leroy Lim, gustong-gusto po ito eh. Dahil ito talagang may pinagmanahan. Sa mga Lim. Diyan ho sa sa Barangay 94. Kapagkat makatao. Makabarangay. Pag sinabi makatao, talagang yung mga kabarangay niya lahat ay kanyang kinikilala, kanyang tinutulungan. Ganyan ho ang mga Lim. Diyan ho sa Barangay 94. Ayan, Leroy, maraming salamat sa iyong panonood. Sana ikaw ay lagi nang manonood. At kung may pagkakataon, meron akong programang Barangay in Action sa panahon ng kampanya. So maaari kitang maimbitahan at doon dito sa programang ito na Barangay in Action maaari mong ilahad, ipabatid ang iyong mga programa. Diyan sa iyong barangay. Ikaw lang talaga, ikaw lang, Leroy, ang pag-asa diyan sa barangay mo para patuloy yan ay para magkaroon ng pagbabago. Para umunlad naman. Yung Barangay 94. Ay nako. Diyan ako lumaki. Kaya alam na alam ko. Paumanhin Kapitan Leroy kung nasabi ko na magkaroon ng pagbabago. Dahil pag ako pumupunta diyan para bang tumatagal eh. Parang umaano eh. Hindi ko na hindi ko na ang lugar natin. Diyan tayo lumaki. Kaya nalulungkot ho ako kapag ako dumadaan at pumupunta diyan, nakikita ko na parang lumulubha ang kalagayan ng barangay diyan. Lumulubha. Sabihin na natin sa usapin ng kalinisan. Kapitan.
usapin ng kalinisan na lang. Ano? Oo. Ay, syempre, nung mga panahon naman na yon, ay hindi mo naman na control. Oo, at dyan talaga, grabe ang politika. Dyan sa area na yan, gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng mabuti, sa kanila, pangit yun. Hindi nila gusto yung gumagawa ka ng maganda at mabuti. May mga ganong kasama sa politika, kasama sa konseho ng barangay, kinokontra. Bakit bang gano'n, Kinokontra yung magandang gagawin mo. Imbis na suportahan ka para sa mga kabarangay ninyo. Ay, nako talaga, oo. Ayan, salamat po sa imbitasyon. Dadalo po ako kapag pwede na po. Yan, oo. Yan, si More Power, Kapitan Leroy Lim, God bless you, sabi ni Deli Concepcion. At si Utol Danyo, si Dan, si Junior, ayan, nanonood din. Paring Crispin Lambayan, gandang hapon po dyan, DC Double G. Yan, share Kap, share sa grupo mo at lalong-lalo na kapag ikaw ay nandito na, kung nanaisin mo, siguro naman po pwedeng magkasya rito ang mga kagawad mo. Maliit lang studio ko, pero kaya po pwedeng isa-isa magsalita. Okay. Yan, alright. So, at ito nga, anuhin natin itong pulis na sinasabi ko. Oo. Itong pulis, biruin mo yung pulis, dumidiskarte. Dumidiskarte. Ang tawag dun, lumalakad ng solo. Oo, hindi naman solo lumakad eh. Kasama yung utol. Kasama ho yung utol. Aba, ayan. Sabi ho ng Southern Police District Director, si Police Brigadier General Roderick Mariano. Ayan. Nagbabala siya, nagbabala po sa mga tiwaling pulis sa kanyang nasa sakupan na itigil na ang kalokohan dahil tiyak sila ay mapapanagot sa batas. Ito lang ho ang natsempuhan na direktor. Magsiyasat po kayo. Magsiyasat po kayo ng maigi. Magpadala kayo ng intelligence. Yan. Magpadala kayo ng intelligence dyan. Sa area ho ninyo. Kung saan man nakatira, kung saan man ito nakadestino, itong pangalan nito. Bakit hindi nilagay ang nito? Ang rango. Ayan, opisyal ang pulis na si Lord Jean Antonino E. Memphis. Yan, Nako, yan, siya yung pulis na kinasuhan na ho ng illegal detention, falsification of public document, at robbery, extortion. Dahil isang Chinese national na babae ay kanila pong hinihingian ng 500,000 pesos kapalit ng kanyang kalayaan na dahilan ng pagkakaaresto ng dalawa. Ano sabi sa kanya ng hepe niya na si Kernel Uy?
si Colonel Uy na mismo, yung hepe niya, nagtanong, anong karapatan mo manghuli? Diyan ka ba? Sa ano ka ba? Oo. Bakit ka nag-ooperate? At meron ka bang, naku, buti na lamang. Buti na lamang. Naku, malamang yung iyong ano dyan, yung iyong subordinate officer, subordinate ba ito? Immediate officer mo dyan, malamang madamay sa ginawa mo. Biruin mo, nag-ooperate ka, solo ka lang, walang alam ang hepe mo. Dumidiskarte ka ng solo. Ay, naku po. Talaga naman, oo. Dumidiskarte ka ng solo. Ayan, oh. Ayan. Ginawa ni General Mariano ang pagbabanta sa mga pulis iskalawag matapos na maaresto nga kamakailan sa lungsod ng Pasay ang isang pulis. Kasama nga ang kapatid nito na sa kasong illegal detention. Ay, nako. Oo naman. Oo. Ayan, muli hong pinaalala ni General Mariano sa mga pulis na sumumpa sila sa tungkulin na ipatutupad ang batas nang naaayon sa tamang proseso at proteksyonan ang mamamayan para sa kanilang kaligtasan, maging ito man ay mga dayuhan sa bansa. Pero hindi ho ganun ang nangyari. Ano? Tiniyak ko ni Direktor Mariano, hindi niya kukonsintihin ang mga masasamang gawain ng mga tiwaling pulis at agad silang gagawa ng aksyon laban sa kanilang mga miyembro. Oho. Laban sa kanilang mga miyembro na nasasangkot sa criminal activities at pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan. Sa huli, ginit ni General Mariano na mas nakakarami pa rin sa kanilang hanay ang mga matitino. Yun na nga po ang malungkot Oo nadudungisan ho sila Nadudungisan. Kaya kahit iisa lang ho yan, sabihin nating isang bulok na sa isang kaing na kamatis, may isang bulok, ay! Nakakahawa po lahat. Mahahawa nahahawa hanggat hindi po inihihiwalay ang bulok. Ang bulok na kamatis sa isang kaing. Biruin nyo sa isang kaing, ang dami ho niyan. Isa lang ang mabulok dyan, maghahawa-hawa. Mabubulok din ho. Paano kung hindi ho napansin yung bulok? Ano? Nasa kailaliman ang bulok. Di ho ba? Nasa kailaliman, yung pala, ang buong ilalim, bulok na lahat, ang kamatis. Hanggang sa nahahawa na pataas, hanggang sa umabot sa ibabaw ng mga kamatis na nasa ibabaw sa loob ng kaing. Doon pa lamang, nakakalungkot po yun na sa bandang huli na lamang ho natin malalaman ang ating mga miyembro. Lahat na nabulok. Kawawa naman ang bansang Pilipinas natin. Kaya tayo po, yung ating po mga opisyal ng PNP, wag niyong tantanan. Wag niyong tantanan na linisin ho ang hanay po ng kapulisan. Sa dami po ng unit ng pulis, dapat ho, yan ho ay nasisilip po ninyo. Namo-monitor po ninyo ang bawat unit ho. Sa bawat unit ho, baka ho may makuha po kayong bulok dyan. Na sana naman po wala. Pero kung meron, kahit isa lang ho yan, lahat po ay mabubulok. Ano po?
Kaya nasa sa inyo po yan. Nasa sa kamay po ninyo ang ikabubuti at kalilinis ng hanay ng pulisya. Nasa inyo po. Kayo pong mga opisyal. Alright. Alright, sige. Ayan ang tungkol ho sa pulis. Ano ho? Ano ba yung iba pa nating pwedeng pag-usapan pa? Baka po, ano na, no? Pwede na sigurong dumako tayo sa ating ikalawang yugto. Teka, bati muna ako bago ako dumako sa ikalawang yugto ng ating programa. Ayan. Si Lorna Ginoves Flores, andyan na, nanonood. Yan, gandang hapon sa lahat sa lahat. God bless po. Ayan, si Lorna, ganda-ganda ng ni Lorna. Ang ganda ng kanyang profile. At sa personal din, makakala niyo pag nakita niyo si Lorna. Anong panama ni Lorna Tolentino? Ay! Ay! Ay, Lorna. Okay, dako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa at narito na ang mga ulo ng balita. Pangulong Marcos, kinalampag ang mga bansang nagdudulot ng matinding epekto ng climate change. Palasyo, dumepensa. Ano ba yan? Ba't nagsasayaw? Sa ginawang paglilipat ng halagang 200 milyong pisong pondo ng confidential fund sa Office of the Vice President. Bureau of Land Industry bibigyan ng pisong budget para sa 2024 ng isang kongresista. Bakit naman? Naku, ano ba yan? Ba't nawala ako? Ano yan? Naku, nawala ako. Mga opisyal at empleyado ng Bureau of Land Industry pinasa sa ilalim sa lifestyle check. Malacanang bigo sa unang bugso ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Malikan yan, kapatid. Nagbanta. DOJ nagbantang kakasuhan ng mga negosyanteng hindi susunod sa price ceiling ng bigas. Malikan yan. Let's get ready to rock! DOJ nirekomenda ang pagkain ng mga alternatibo sa kanin sa gitna ng tumataas sa presyo ng bigas. Pilipinas nakapagtala ng 3,325 na kaso ng leptospirosis, 359 nasawi. Ayon yan sa DOH. Department of Energy, kakasuhan ang mga illegal na nagbebenta ng LPG. COMELEC, nakapagtala ng mahigit 1.4 milyong kandidato na naghain o nakapaghain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK election. Operation Baklas at pagsilip sa post sa social media sa mga kandidato ng barangay SK election, sisimula na ng COMELEC. White House, binalaan ng North Korea kapag itinuloy ang pagbigay ng armas sa Russia. Kinalampag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bansang nagdudulot ng matinding epekto ng pagbabago ng klima sa mundo. Ito'y kasabay ng kanyang panghikayat
sa mga miyembro ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nation na palakasin ang kanilang mga aksyon upang mahimok ang mga developing countries na sundin ang kanilang pangako laban sa climate change. Sa intervention ng Pangulo sa ginanap na plenary sa 43rd ASEAN Summit and related summit kahapon, hinimok nito ang mga bansang nagdudulot ng matinding epekto ng climate change na nag-develop ng teknolohiya at palakasin ang capacity building. Ito ay para mahusay na mapangasiwaan at maka-adapt sa epekto ng pagbabago ng klima o maiwasan ang mga epektong ito. Pagbibigay diin ng Pangulo na ang pagbabago ng klima ay ang pinakamatinding banta sa pag-unlad ng isang bansa. DZWG. Dumipensa ang Office of the Executive Secretary, OES, sa paglilipat ng mahigit 200 milyong pisong pondo ng Office of the President sa tanggapan ng Vice Presidente noong isang taon. Paliwanag ng OES na ang pondo para sa confidential fund ng Office of the Vice President ay ipinalabas batay na rin sa Special Provision Number 1 sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Sa ilalim umano ng Special Provision Number 1 ng taong 2022 Contingent Fund, pinapayagan ang presidente ng bansa na mag-approve o mag-aproba ng pagpapalabas ng pondo para sa funding requirements ng bago o urgent activities ng national government agencies na dapat ipatupad sa kasalukuyang taon. Aabot sa 221.424 milyong piso ang nakuhang confidential fund ng OBP mula sa Office of the President na kinuha sa fiscal year 2022 Contingent Fund. Paliwanag pa ng OES na nakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang ipalabas ang pondo bilang suporta sa mga inisyatibo ng Office of the Vice President, batay na rin sa rekomendasyon ng Department of Budget and Management. Nakasaad sa kahilingan ng OBP, gagamitin nila ang nasabing pondo para sa maintenance, operating, and other expenses item tulad ng financial assistance o subsidiya na nagkakahalaga ng 96.424 milyong piso at confidential fund para sa mga bagong tatag na satellite office na nagkakahalaga ng 125 milyong piso. DZWG. Pinabibigyan ni Deputy Majority Leader at CIS Party List Representative Erwin Tulfo ng piso budget ang Bureau of Land Industry o BPI sa susunod na taon. Inihag ito ni Tulfo sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa hoarding at pagmanipula sa presyo ng sibuyas. Katwiran ni Tulfo, hindi karapat-dapat na magkaroon ng sapat na pondo ang BPI dahil hindi naman ito nagagampanan ng trabaho kaya nakalusot ang hoarding at price manipulation sa sibuyas. Ayon kay Tulfo, kung ginagawa lang ng BPI ang trabaho nito ay hindi kakailanganin ng Kamara na imbestigahan ang pagsirit sa presyo ng sibuyas at ang paglilibot sa mga warehouse. DZWG. Hiniling ni Leyte Representative Richard Gomez sa Kamara na isailalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal at empleyado ng Bureau of Land Industry o BPI. Ang kahilingan ni Gomez ay agad na inaprubahan ng House Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan ni Quezon na Representative Wilfrido Mark Enverga. Sa pagdinig ng komite ukol sa hoarding at pagmanipula sa presyo ng sibuyas, ay iginiit ni Congressman Gomez na layunin ng lifestyle check malaman kung akma o balanse sa sweldo ng mga taga-BPI ang habi o pinakakaabalahan nila, gayon din ang kanilang mga bahay o ari-arian. Ang rekomendasyon ni Gomez ay nagpugat sa hinala na posibleng may kapalit ang pagpayag ng mga taga-BPI na umangkat na sibuyas kahit sa panahon ng anihan.
DZWG. Bigo ang palasyo ng Malacanang sa pagpapatupad ng price ceiling ng bigas sa buong bansa. Ito'y makaraang hindi sumunod ang mga rice retailers sa ipinatupad na presyo ng bigas sa 41 pesos ang regular milled rice, habang 45 naman sa well milled rice. Sa pag-ikot ng DZWG sa mga public at private market sa Manila at Camanaba area, hindi pa rin binago ang tag price ng ibinebentang bigas. Patwira ng mga retailer, sadyang mataas ang kuha nila sa mga rice traders, kaya mahihirapan na agad sumunod sa itinakdang price ceiling ng pamahalaan. Ilan rin sa kanila ay limitado lamang ang ibinebentang 41 na pesos kada kilo ng bigas upang hindi maubusan ng supply. Ang iba naman na nagtitinda ng bigas ay pinili pang magsara na lang at itago ang bigas kaysa ibenta ng palugi. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng buwan naman ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, PCG. Papayagan ng biyahe ng ilang sasakyang pandagat kahit pa signal number 1. DZWG. Patrol Report. Si Danner Jr. ang may bitbit na balita. Sige nga, Danner, idetalye mo. Kasamang Boyet, papayagan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglalayag ng ilang sasakyang pandagat kahit signal number 1 sa ilalim ng ilang kondisyon. Ito ay kasunod na rin ng nirepasong existing guidelines na nagbabawal sa lahat ng uri ng sasakyang pangdagat mula sa paglalayag kapag nakataas ang signal number 1 sa port of origin, rutang dadaanan at destinasyon. Ayon kay Captain Jomark Angke, Deputy Chief ng Coast Guard Staff for Maritime Safety Services, lumalabas sa isinasagawang assessment na matinding naapektuhan ang ekonomiya at kabuhayan lalo na ng mga naninirahan sa mga island municipality sa tuwing magkakansila ng biyahe sa dagat dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa ilalim ng niresebang polisiya, pinapayagan ng maglayag ang ilang klase ng barko kahit signal number 1 depende sa laki ng barko at depende sa karakteristik ng ruta na dadaanan. May ilang lugar din na pinapayagan gaya ng main supply route at short distance voyages tulad ng Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, Southern Tagalog, Northern Mindanao at Eastern Mindanao. Gayunpaman, hindi susundin ang regular na schedule ng biyahe kundi sa araw lamang kung saan ay maganda ang visibility upang hindi malagay sa panganib ang mga sasakyang pandagat at mga lulang pasahero. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Nagbanta ang Department of Justice, DOJ, na kakasuhan ang mga negosyante na hindi susunod sa itinakdang price ceiling sa bigas. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, marami silang isasampang kaso kung patuloy na mananamantala ang mga negosyante sa ganitong pagkakataon. Alinsunod sa price ceiling, hindi dapat tumaas sa 41 pesos ang regular mill rice, habang 45 naman sa well mill rice. Posibleng maharapan niya sa kasong economic sabotage ang mga negosyante na mapapatunayang pagtatago ng supply ng bigas na naging sanhi ng pagtaas nito. Dagdag pa ni Remulla, iimbestigahan din ng DOJ kung bakit lumobo sa mataas na presyo ang bigas gayong nabili lamang ito sa mga magsasaka mula 15 hanggang 18 pesos. DZWG. Inirekomenda na rin ng Department of Health o DOH ang pagkain ng mga alternatibong sakanin sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay DOH Undersecretary Enrique Tayag, maaaring kainin ng publiko ang kasaba, mais, sweet potatoes at iba pang mga gulay dahil pwede rin naman itong mapagkuhaan ng calories bukod sa kanin. Pero paglilinaw ni Tayag, may ginagawa rin namang hakbang ang pamahalaan para mapababa pa ang presyo ng bigas, kaya't walang dahilan para magkulang ang pinagkukuhaan ng nutrition, lalo na sa calories. Ang rekomendasyon ay ginawa ni Undersecretary Tayag sa gitna ng sinusulong na 6 na taong programa ng DOA para sa food security at nutrition
sa bansa hanggang sa taong 2028. DZGG. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na patuloy ang paglobo ng kaso ng leptospirosis sa bansa sa gitna ng nararanasang baha. Base sa report ng DOH, sa kabuuan mula January 1 hanggang August 19, 2023, nasa 3,325 cases ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa kung saan 359 ang nasawi. Nakapagtala ng tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis ang NCR, Region 1 at Region 4A mula July 23 hanggang August 19. Nakapagtala rin ng pagtaas sa kaso ng leptos sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo ang iba pang rehiyon tulad ng CAR, Region 2, 3, 4, DASB, 5, 6, 8 at Region 9. Posibleng madagdagan pa niya ang nasabing bilang dahil sa late report at dahil sa nagdaang mga bagyo na sunod-sunod na pumasok sa bansa na pinaigting pa ng habagat at pagdala ng malakas na pagulan at mga pagbaha. DZGG. Nagbabala ang Department of Energy o DOE na mayroong mabigat na kaparusahan ang sinumang hindi otorisadong magbenta ng liquefied petroleum gas o LPG. Sinabi ni DOE Senior Science Research Specialist Robert Cardinales na ang sinumang magbebenta ng LPG na hindi otorisado ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 5,000 piso. Sa mga paulit-ulit na violators ay maaaring masampahan ang kasong kriminal, maisara ang negosyo at habang buhay na pagbabawalan na makasali sa industry ng LPG. Magugunitang noong Hulyo 6, 2023 nang mapasuna ang LPG Industry Regulation Act kung saan 90% ng mga local distributors ang nararapat na kumuha pa ng kanilang lisensya. DZGG. Nakapagtala ang Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ng mahigit 1.4 milyong kandidato na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o ZOCs para sa barangay at SK election. Sa consolidated report ng COCs na nakatanggap ng komisyon o natanggap ng Komisyon on Election, kabuang 1,414,487 kandidato ang nakapaghain ng kanilang kandidatura sa buong bansa. Base sa report, kabuang 96,962 ang naghain ng kanilang COC para sa barangay chairman o kapitan, 731,682 para sa kagawad, 92,774 para sa SK chairman at 493,069 para sa SK member. Matatandaan, nagtapos na ang COC filing period mula August 28 hanggang September 2 at pinalawig hanggang noong Lunes sa ibang lugar dahil sa bagyo. Samantala, paalala naman ng COMELEC na ipinagbabawal ang premature campaigning dahil ang opisyal na panahon ng pangangampanya ay magsisimula pa lang sa October 19 hanggang 28 ng kasalukuyang taong. Ang mahuhuli ay papatawa ng disqualification, multa at pagkakulong. DZGG. Ikinasanan ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ang kanilang Operation Baklas sa mga eleksyon paraphernalia para sa barangay at sangguniang kabataan o BSK eleksyon. Oras na maiproseso ng komisyon ang nagdaang Certificate of Candidacy o COC filing. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagamat kaunti lang ang nakita ng COMELEC na nakapaskil na posters, wala silang palalagpasin na kahit anong paraphernalia, kahit pa walang nakasulat na vote for. Ipatatanggal din na nila ang lahat ng poster ng kandidato sa pampubliko man o pribadong lugar. Ikinusidera na kasi itong premature campaigning, lalo na natapos na ang COC filing. Dagdag pa ni Garcia ang mga post sa social media na nagpo-promote sa kandidato bago ang opisyal na panahon ng kampanya ay mga paglabag din sa itinakdang panuntunan ng komisyon.
DZWG. Mahigpit na nagbabala ang White House sa North Korea kapag itinuloy nito ang pagsupply ng mga arma sa Russia para ipanlaban sa Ukraine. Sinabi ni US National Security Advisor Jake Sullivan na magkakaroon ng hindi magandang kahinatnan ang North Korea kapag itinuloy nito ang nasabing hakbang. Una nang inuulat ng US na magsasagawa ng pagpupulong sina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un, kung saan isa umano sa kanilang tatalakayin ay ang pagbibigay ng armas ng North Korea sa Russia. Hanggang sa kasalukuyan pa rin ay tikom pa rin ang bibig ng Russia ukol sa nasabing aligasyon na ito ng US. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. Venice, Italy, planong maningil sa mga turista. DZWG. Patrol Report. Si Dans Guillermo ang magbabalita. Sige nga Dan, sa detalye. Plano ng gobyerno ng Venice sa Italy na maningil ng 5 euros o katumbas ng $5.35 sa bawat turista na bibisita sa kanilang lugar. Ang nasabing hakbang ay para makontrol ang pagdagsa ng bilang ng turista na nagtutungo sa sikat na Venice Canals. Magiging trials lamang ito ng hanggang 30 araw sa susunod na taon. Sinabi naman ni Venice Tourism Councilor Simon Venturini na layo ng nasabing paniningil para maibalanse ang mga karapatan ng mga naninirahan, nag-aaral at nagtatrabaho sa Venice at mahiwalay sa mga turista lamang. Ito si Daz Guillermo nagulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo, Amida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Okay, dyan po nagwawakas ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng News Department ng DZWG Broadcasting Studio ngayong pong araw ng Miyerkules, September 6, 2023. Yan, wala na po tayong oras, At bago po tayo magpaalam, siyempre, ang ating mga viewers, yan, babatiin natin. Andiyan na si Del Castro. Del, I miss you. Yan, gandang hapon, Sir Boyet. Miss you too. Hi po, Ate Lorna. Musta na kayo? Hello po sa mga nanonood ng DZWG. God bless. At watching from Dubai, ingat lagi dyan. Hello po sa love ko. Ingat ka lagi dyan. Miss you. Wow. Ayan. Nandun na naman ang kanyang love ni Del Castro. Love ni Del. Ingat ka daw dyan. Ayan. So, kaya pala busy si Del dahil ayun, naghatid sa kanyang love. Alright. Okay, so tayo po ay wala na pong oras at kinakailangan na po nating isara ang tabing ng ating palatuntunang Balitang Pilipinas Worldwide. Kaya po, ako po ay lubos nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pong patuloy at walang sawang pagsubaybay dito sa Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po sa inyo. Higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa kanya pong patuloy na pagtubay dito sa DZWG Broadcasting Studio. Higit sa lahat, sa kanya pong pagtitiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod para ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghatid ng mga balita at impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito at tiwala niyo sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Batiin na muna natin si Jan. Andyan na. Jan Sarigumba. Ayan, nanonood. Hello, Jan. Maraming salamat sa iyong pagsilip. Kahit medyo, eto na, nagpapaalam na tayo, ayun, napasilip ka rin. Salamat pa rin, Jan, sa iyong panonood. Okay. Alright. So, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi.
Sa ngalan po ng aming news director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya bukas po muli. Magkita-kita at magkapanooran pa rin sa alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. At sa bandang hapon po, alas 5 hanggang alas 6, ito pong Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita at magkapanooran pa rin bukas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi. Diyos mabalos sa inyong gabot. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.